everyone! Again, welcome na naman dito sa aking channel. At alam nyo ba, meron na naman ako nakita na isang loan app na ayon sa pambungad nga ay pwedeng makautang ng 20,000 pesos at pwedeng bayaran sa loob ng 180 days. So, kaya naman, medyo napaisip ako na i-download yung loan app nga na ito para subukan na utangan at makita kung legit nga ba itong loan terms at yung way ng pagbabayad nga sa loan app na ito kasi monthly nga daw. So, merong nakalagay dito na kung sakali na utang ako ng 20,000 pesos payable ng 180 days or 180 days. So, meron silang sample computation and sample breakdown. So, doon sa 20,000 pesos nga, ang last August 15, 2025 nga daw ay may babayaran na 3,393. Second term, September, 3,393 pa rin. Third terms, October 15, 3,393. Month ng November, 3,393. December 15, 3,393. At January 15, 3,393. So naman, nung nakita ko ito ay chinek ko kung talagang ganito ba ito magpautang. So, sa video nga na ito, tignan din natin kung paano yung interest, yung mga processing fees nga, yung loan terms talaga, at kung magkano yung pwedeng mahiram, lalong-lalo kapag first time na umutang. Pero syempre mga beshies, bago ang lahat, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, may pa-good news nga po ako kasi bawat video na ina-upload ko nga ay nagpapag-giveaways po ako hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan niya lang gawin mga beshies, i-comment nga kung ano yung napanood mo. So, maaaring magbigay ako na 1,000 pesos, 500, 200, or 100 pesos. Sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga mga beshies, Cashbacka by Clouds Call Center. Itong i-share ko sa inyo. Merong 4.7 star, 4,000 reviews. At kung sa star tayo magbe-base, parang okay siya ha. Diba? Kasi akalain mo, medyo mataas yung star niya. So, tignan natin kung totoo ba. Apply in 1 minute, safe and secure, no worries, at register daw sa SEC, National Privacy Commission, and so on. So, i-download nga lang natin itong app na ito. So, meron itong gustong i-access nga sa ating cellphone, like yung device information, messages, camera, image. So, kailangan mo lang mag-agree kasi kung i-deny mo naman, talagang hindi mag-purpose ang inyong loan application. I-input lang ulit ang valid mobile number, may matatanggap na one-time password. So, ilalagay mo lang dyan at sasagutan lang natin itong mga basic information like yung email address, ayan, yung kompletong pangalan, at kung married ka ba or hindi, monthly income, ayan, so, ayan, mga basic information lang naman, at agad-agad dito mga beshies, kailangan yung maglagay nga ng personal references. 4 yung hinahanap nila na personal references sa loan app na ito. And merong part mga beshies na maglalagay tayo or mag-upload tayo ng isang valid ID syempre, at meron din itong facial verification. An ID number at yung kompletong pangalan nyo na nakalagay. So ito yung mga ID na tinatanggap. Pwede yung UMID, SSS, TIN, passport, driving license or driver's license, national ID. Upload nga lang natin mga beshies yung isang valid government ID. And next nga yung face verification. So, sa facial verification, tatapat mo nga lang yung cellphone sa iyong mukha at i-follow yung instruction. At ito mga beshies, agad-agad, maraming option dito ha. Merong PhilLoans, Easy FinPH, FinQuick PH. So, your quote has been updated. Go ahead and click the button below to apply for a loan. So, yan hanggang 20,000 pesos daw yung pwede kong mautang at 1% lang yung interest. So, binak ko lang siya kasi ito from 20,000 nagiging 2,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang at 2.4% yung interest. Medyo malaki siya mga beshes ko ha. At ito yung breakdown. Kung sakaling utang ako ng merong loan terms, ito 7 days lang. Tapos, loan amount nga 2,000 pesos, service fee 860, interest 48 pesos. Akalain mo yun napakalaki mga beshies. Doon sa 2,000 pesos, merong service fee na 860 plus 48 na interest. So, magkano na lang yung matanggap dito na loan amount? Nasa mahigit 1,000 lang.
And then, dito sa 180 days daw na loan terms, kung mapapansin nyo nga, first payment ko ay sa February 23, 2025. So, within 7 days, ang kailangan kong bayaran ay 1,980.48. At sa August 22, 2025, magbabayad daw po ako ng 20 pesos. Ang loan app na ito mga beshes ay hindi naman talaga siya okay utangan or hindi naman talaga mahaba yung loan terms. Ang nangyari lang ay nag-iwan sila ng 20 pesos na babayaran sa August para masabi na mahaba yung loan terms pero hindi talaga. So, eto, kailangan ko daw maglagay pa ng review. So, 5-star review, pero hindi 5-star yung nilagay ko. Bali, ang nilagay ko lang talaga ay 1-star kasi hindi naman talaga maganda utangan. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na quick loan daw, 2,000 pesos yung maaprubahan. Kaya nga lang, yung 180 days na loan terms, naging 7 days lang. At akalain mo, 2,000 nga lang yung naaprubahan, napakaliit nga lang yung naaprubahan na loan amount, then kakaltasan pa nila ito ng service fee na 860 plus interest na 48 pesos. Diba? So, magkano na lang yung natitira na sa 1,100 plus lang. Tapos, magbabayad ka within 7 days. Hindi mo pa nga nasulit yung inutang mo. Tapos, napakabilis din yung terms nila. I mean, 7 days lang yung ino-offer na loan terms. Kaya naman isang loan app, mga beshes, na hindi ko nire-recommend sa inyo dahil sa napaka-confusing lang din talaga na 180 days yung loan terms na pambungad. Pero sa dulo nga ng aking loan application, naging 7 days lang. Tapos yung 20,000 na pwede ko daw utangin, naging 2,000 lang pala. And hindi ko pa matatanggap ng buo yung 2,000 pesos, mga beshies, kasi nga may kaltas ito na service fee at interest fee na napakalaki din, okay? So please lang, kung meron kayong ibang option na utangan, like nga yung kapamilya nyo or mga kaibigan, huwag nyo na talagang i-consider na umutang sa iba't ibang mga loan app. Okay? Kasi hindi po talaga ito makakatulong sa inyo. Instead, mas lalo pa nila kayong ilulubog sa utang. And syempre, doble stress din talaga yung ma-experience nyo pagdating sa inyong due date or kapag nag-past due ang inyong loan application tas hindi pa po kayo nakakapagbayad or wala pa kayong pambayad kasi halos lahat yung mga loan app, hindi ko naman sinasabi nga na itong loan app na ito, pero kasi karamihan sa mga loan shark, yung may matataas na interest at yung mga processing fees, yung mga service fee, kapag nag-past due ang inyong loan application or due date nyo na ngayon, asahan mo na makakatanggap ka ng sunod-sunod na text messages or calls, tatagtarin ka ng text messages and calls at syempre, kapag hindi ka pa makakapagbayad, nandun na yung may kasamang pananakot na sinasabi ng iba't ibang mga loan app. Kaya naman, isang loan app nga na naman hindi ko nire-recommend sa inyo, pero syempre, nasa sa inyo pa rin yung final decision, option nyo pa rin kung utangan nyo ba or hindi. So, kung sakali na may experience kayo sa loan app na ito, it's either na-approvehan yung loan application nyo, meron kayong na-experience na hindi maganda sa collector nila, sana po i-comment nyo yun mga beshes ko ha, para mabasa din ng mga iba na nagbabalak palang subukan na umutang sa loan app na ito. Okay? So anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!